Hi, can you be my mommy for today? Damilat ng bongga ang mga mata ko dahil sa sinabi ng batang ta. Anak talaga ta ni Franco dahil sobrang straightforward magsalita. Amara, my son is asking you, usel ni Franco, kaya naman napakurap-kurap ako. You want me to be your mommy? Tanong ko ulit kay Brody. Yes. Why you don't want ta? Biglang humalo ang lungkot sa boses niya. No, it's not like that. Come here. Utos ko sa kanya. And I opened my arms to give him a hug. Masaya naman siyang lumapit sa akin at yamakap. Of course I can be your mommy, Brody. Nangingilid ang luha sa mga mata ko nang may akap ko siya. Siguro ganito ang feeling kapag magiging ina ka na. Come on dad, let's eat. Usel ni Brody. Sige, kumain muna tayo dahil gutom na rin si Mommy Amara mo, sagot ni Franco at tumayo na rin. Namula ako sa sinabing iyon ni Franco. Feeling ko tuloy isa kaming happy family ngayon, pero may part rin na nalulungkot para kay Brody. He's too young and now he's living in a broken family. Ni hindi man lang kumpleto ang pamilya niya sa espesyal na okasyon na ta. San mo gustong kumain, Brody? Tanong sa kanya ni Franco. Gusto ko nang unahan si Franco, dahil alam kong dadalhin niya na naman kami sa isang mamahaling restaurant, kaya naman bago pa makasagot si Brody ay tinawag ko siya. Brody, come here, may sasabihin ako sa'yo, tawag ko sa kanya. Tiningnan naman ako ni Franco na para bang nagtataka. Why mommy, what is it? Lumapit naman ako sa kanya at bumulong sa tenga niya. Tell your daddy that we will eat at Jollibee. Okay lang ba yun sa'yo? Bulong ko sa kanya. Nagliwanag naman ang mukha niya at ngumiti sa akin. Sure mommy. Bulalas niya. Mabuti pa tong anak niya masuner ang bata, samantalang ang tatay napakatigas ng ulo. What did mommy said, Brody? Tanong ni Franco while he's still looking at me suspiciously. Mommy and I had the same favorites, dad. She wants to eat Jollibee. Parehas kami ng favorite ni mommy, masayang sagot ni Brody sa daddy niya. Really? Tanong nito. Tumingin naman sakin si Franco, habang pinipigilan ang tawa niya, kaya naman nahiya ako ng konti. You're already in your 20s, Amara, yet you still like Jollibee. Para ka talagang bata, usel nito. Pake mo ba iyon din naman gusto ng anak mo sagot ko. Anak natin, be corrected me. I can almost feel myself blushing, dahil sa sinabi niyang yun. Naglalakad na kami palabas ng gate ng school, at natutuwa talaga ako sa ginagawa namin ngayon. Brody is in the center at hawak-hawak namin siya ni Franco sa magkabilang kamay. Para talaga kaming tunay na pamilya. Sumakay na kami sa sasakyan ni Franco, at nagmaneho na siya papunta sa pinakamalapit ng Jollibee. Daddy, will I stay with you today? Tanong ni Brody. Nakaupo ako sa passenger seat, habang si Brody naman ay nasa backseat, kaya naman tiningnan siya ni daddy niya sa rearview mirror ng sasakyan. Yes son, okay lang ba yun sa'yo? You'll stay with daddy for a couple of weeks, sagot ng daddy niya. Yay! I like it, ayoko dun kay mommy. Ramdam ko ang gulat ni Franco, nang sabihin iyon ni Brody. He's pertaining to his real mother. I wonder kung bakit ayaw ni Brody sa mommy niya. Bakit ayaw mo sa kanya, is she hurting you? Mahinahong tanong ni Franco sa anak niya. Yes, she always scold me, daddy. She's always mad and she throws my toys away. Palagi niya ako iniiwan kay Nanny Dot and then when she comes home magagalit lang siya sa akin. She says no to everything. Sumbong ni Brody. Kitang-kita ko kung paano humigpit ang kapit ni Franco sa manibela ng sasakyan, kaya naman hinawakan ko ang kamay niya para kumalma siya. Babe, calm down, usel ko sa kanya. Nagulat kaming dalawa ni Brody, nang bigla na lang siyang nagpreno. Buti na lang walang nakasunod na sasakyan sa amin, baliw talaga tong lalaking ta. Kita niya naman kasama namin ang anak niya, pero di siya nag-iingat sa pagdadrive. Ano ba? Inis na usel ko sa kanya. Hindi ka naman nag-iingat Brody, are you okay? Agad ko namang tiningnan si Brody, at buti na lang ay may suot na seatbelt yung bata. Yes mommy, I'm okay, I'm not hurt, sagot nito sa akin. What did you just call me? Otal na tanong sa akin ni Franco. He looked at me na para bang hindi siya makapaniwala.
Akala ko ba girlfriend niya ako ngayon bakit parang gulat na gulat siya na tinawag ko siya ng ganun yun din naman ang bukang bibig niya kaninang umaga. Bakit ba? Tinawag mo din naman ako ng ganun kanina Nahihiyang osel ko sa kanya. Say that again, utos nito sa akin. Parang timang ka naman Medyo napasigaw ako dun sa sinabi ko, dahil naiilang ako sa kanya. Mommy, why are you fighting? Inosenteng tanong ni Brody sa amin. No baby, we're not fighting. Mommy just said something that made Daddy happy, sagot naman ni Franco sa anak niya. Oh okay Daddy. Tumingin naman sa akin ulit si Franco. Natigil kami nang marinig namin ang sunod-sunod na busina, mula sa sasakyan na nakasunod sa amin. Oo nga pala, huminto nga pala kami sa gitna, baliw talaga tong lalaking Bad trip naman reklamo niya. Sige na babe, mag-drive ka na, nagugutom na kami. Nakita ko naman siyang ngumiti at namula pa ang tenga niya. Teka lang, don't tell me, kinikilig siya. Ang sarap niyang asarin. Wow, kilig na kilig tayo Pang-asar ko sa kanya. Shut up, I'm not. Pagde-deny nito. Okay, kunyari naniniwala ako. Hindi na siya sumagot at bumalik na lang sa pagdadrive, sanggit. Hindi ko na rin siya kinibo at nakipag-usap na lang ako kay Brody, hanggang sa makarating kami sa Jollibee. Buti pa tong anak niya may sense kausap, kaso nakaka-nosebleed nga lang. Mommy, I want to pee, osel sa akin ni Brody pagkarating namin doon. Franco, ikaw na lang mag-order. Naiihi na daw si Brody sasamahan ko na lang siya at hahanap na rin ako ng table natin, sabi ko. Sure babe, sagot niya. Ayan naman siya sa pa-babe-babe niya Nakakainis. Umakyat kami ni Brody sa second floor at dumiretso sa CR. Brody, can you pee alone or you need help? Tanong ko sa kanya. No mommy, I can do it alone po, sagot niya. Okay, I will wait here sabi ko at tumungo siya. Nakakataba ng puso kapag tinatawag ako ni Brody na mommy. Hindi ko kasi ini-expect na hindi siya may ilang sa akin. Maybe Brody was longing for a mother's care and motherly love, dahil base sa narinig kong pagsusumbong niya kanina, madalas daw galit ang nanay niya sa kanya. Pagkatapos mag-CR ni Brody ay naghanap na kami ng table, at umupo na rin habang hinihintay namin si Franco. Mommy, do you love Daddy? Nagulat ako sa tanong niya, 5 years old ba talaga tong batang ta? Bakit ba siya nagtatanong ng mga ganyang klaseng tanong? Of course I love your daddy, sagot ko sa kanya. Totoo naman yun, sinagot ko sa kanya Ayoko rin masira ang kainosentehan ng batang ta. I like you to be my mommy because you love my dad, inosenteng sabi nito sa akin. Bakit Brody? How about your mommy? Tanong ko rito sa kanya. He don't love daddy. Kasi kung love nila ang isa't isa hindi sila maghihiwalay. Yung mga classmates ko nagmamahala ng parents nila, because they are always together. Naiiyak ako sa kainosentihan ng batang ta. He doesn't deserve to be in a broken family, he is so precious. Bakit nga ba naghiwalay si Franco at ang ex niya? Hindi niya pa kasi nakikwento sa akin ang tungkol doon. Are you sad because of it? Tanong ko, no mommy, because having a broken family, doesn't always have to stay broken. Doon na talaga tumulo ang luha sa mga mata ko, dahil sa sinabi ni Brody. I can't believe that he can be this mature for his age. Mommy, why are you crying? Tanong nito sa akin. Can I hug you? Tanong ko sa kanya. Hindi ko na siya hinintay pang sumagot, at niyakap ko na siya agad. Don't worry Brody, I can be your mommy if you want, osel ko sa kanya at hinalikan siya sa noo. Really mommy? Ngumiti ako at tumungo sa kanya. That's cool. You can marry my dad, because my dad and my mom is not married. Bulalas nito. Of course son, I will marry mommy Amara. Napatingin ako sa likod at nakita kong nakabalik na pala si Franco, na may dalang isang tray at may kasama pa siyang ibang crew na may dalang ibang tray. Nakalimutan ko ang drama namin ni Brody kanina, dahil natakam ako sa mga pagkaing hinahain sa table namin. Let's eat, osel ni Franco. Mommy, pwede mo ba ako subuan? Paglalambing ni Brody sa akin. How can I say no to this child? Of course baby, don't worry. I got his utensils and shredded the chicken into pieces, ihinipan ko pa bago ko pinakain sa kanya.
Mommy, pwede mo din ba akong subuan? Franco said, mocking me. Natawa ako dahil sa ginawa niya. First time niya yun ginawa. May saltik talaga sa utak. Parang bata ka naman eh. Natatawang usel ko sa kanya, and he just pouted his face. Kumuha din ako ng food at sinubo sa kanya, and he gladly took it. Pinagtitinginan kami ng ibang kumakain. Of course titingin talaga sila dahil parehong gwapo tong mga kasama ko. Brody, si Daddy na ang magsusubo sayo, so Mommy Amara, can it okay? Usel ni Franco sa anak niya. Okay Daddy, sagot nung bata. Nagpatuloy lang kami sa pagkain, at salitan kami ni Franco sa pagsubo kay Brody, para makakain din siya. Nagpasya kaming huwag na lang daw bumalik sa school ni Brody, dahil mas gusto nitong mag-shopping. I-text ko na lang muna ang nani ni Brody na umuwi dahil sa atin naman siya matutulog, baka nasa school pa kasi yung nani niya eh, usel ni Franco sa akin, kaya naman tumango ako. Pagkatapos nun ay dumiretso na kami sa pinakamalapit na mall. Balak kasing bilhan ni Franco si Brody ng maraming laruan. Ngayon niya lang daw kasi nakasama ulit si Brody after 6 months, dahil nasa poder ito ng nanay niya. Brody, what do you want to do? Tanong ni Franco sa kanya pagpasok namin sa mall. As usual ay pinagtitinginan pa din kami ng ibang tao. Head turner talaga tong mokong nakasama ko. Daddy, I want to take photos po, sagot ni Brody. Okay, your wish is my command. Naghanap kami ng studio, at buti na lang ay may nakita kami agad. Anong klaseng photo po ang ipapakuha niyo ma'am, sir? Tanong nung photographer sa amin. A family picture, sagot ni Franco. Napatingin naman ako sa kanya nang sinabi niya yun. Why? Tanong nito sa akin. Seryoso ka? Usel ko. Pagbigyan mo na si Brody. We're here as his parents, kasi family day naman ngayon, usel niya. Pwesto na po kayo dito sir. Hindi na ako nakasagot dahil tinawag na kami ng photographer, at hinela na rin ako ni Franco papunta doon sa uupuan namin. We took a couple of photos, at nakakatuwang tignan, dahil mukha talaga kaming pamilya. Pwede mo bang mamakuhanan yung anak namin ng solo? Tanong ni Franco sa photographer. Wow! Anak daw namin. Naghuhurumantado naman tong puso ko agad-agad. Sure, I can do that for you sir. Gusto nyo rin po bang magpa-picture na kayong dalawa lang ni Mrs.? Tanong nung photographer. Mukha ba talaga kaming mag-asawa? I don't even wear a ring, bakit ba sila ganyan? Really? Sure, that would be nice. Tuwang-tuwa naman tong makong nata. Pagkatapos makuhanan si Brody ay kaming dalawa naman ang sumunod. He was right beside me. Mommy, Daddy, say cheese. Napangiti naman ako sa sinabing yun ni Brody. We took a second photo at nagulat ako nang bigla niya akong halikan sa cheeks. Ano ba yan, isn't he aware na nandito yung anak niya? Masyadong namimahasa talaga tong lalaking ta. Hinintay muna naming ma-print ang photos namin, bago kami umalis. Mommy, I want to eat ice cream po. Magkahawak kamay pa din kaming naglalakad na tatlo sa loob ng mall. Ice cream daw sabi ng anak mo, sabi ko kay Franco. Mommy, bakit hindi mo tinatawag si Daddy ng honey? Yung parents ng classmates ko yun ang tawagan nila sa isa't isa. Inosenteng usel ni Brody, bakit ba siya ganyan? Narinig mo ba yung anak mo babe? Pang-asar sa akin ni Franco. Mag-ama nga talaga sila. We don't call each other honey Brody. Babe ang tawagan namin ng daddy mo, naiilang nasagot ko sa kanya. Okay mommy, you should call him babe often. Tumango na lang ako. Feeling ko tuloy tinuturuan ni Franco yung anak niya. Nako, baka maging heartbreaker si Brody paglaki niya. Nakarating na kami sa ice cream parlor, at agad na order. As we were eating our ice cream, panay ang tingin ni Franco sa pictures na kinuha namin kanina sa studio. Kanina mo pa tinitingnan yan usel ko sa kanya. Yeah, I'm just happy na nailabas natin ngayon si Brody. I miss my son so much. And we really look like a happy family, komento nito. Ako masaya din ako, dahil gusto ako maging mommy ni Brody, napaka-cute niya. Sagot ko at ngumiti pa kay Brody na busy kakakain ng ice cream niya. So it means na bagay ka talaga maging asawa ko Amara. Inirapan ko lang siya nang sinabi niya yun, at sumubo ng ice cream. Don't worry, I wait.
ousel niya. Huwag kang ang ganyan sa harap ng anak mo, bulong ko sa kanya. Why? Natutuwa ako kay Brody dahil tinutulungan niya ako, nakangiting ousel niya. Baka naman tinuturuan mo yung anak mo sabi ko sa kanya. Baka gusto ka lang talaga niya maging mommy. Pagkatapos naming kumain ng ice cream, ay nagpunta kami sa Toy Kingdom. Tuwang-tuwa naman si Brody pagdating namin doon. Get as much as you want Brody, ousel ni Franco. Really daddy? Kahit madami po. Tanong ni Brody na kumikislap ang mata. Yes son, bibilhin ni daddy lahat ng gusto mo, nakangiting sagot ni Franco. He looked like a proud father. Alam kong nami-miss nito ang anak niya, dahil hindi niya naman araw-araw nakikita ito, at hindi niya masyadong nasaksihan ang paglaki nito. Mas gwapo ka kapag ganyan. Wala sa sariling nasabi ko iyon. What do you mean? Tanong nito sa akin, I mean mas maganda kang tingnan kapag ganyan ka, ousel ko. Ano nga, yung ganyan? Isang responsableng ama. Masaya ako para sa iyo dahil nagkasama ulit kayo ni Brody, sabi ko. Thank you Amara, ousel nito. Bakit ka naman nag-thank you sakin? Ako dapat mag-thank you kasi ang dami mong nilibre sakin ngayon, sagot ko. I'm happy because you didn't change your treatment to me. Akala ko kasi may ilang ka kapag malaman mong may anak na ako, ousel niya. Bakit ko naman gagawin yun? Mas bumilib nga ako, kasi hindi mo tinakbuhan ang responsibilidad mo bilang ama sa kanya. Ngumiti siya dahil sa sinabi ko, at nagpatuloy na sa pagtutulak ng cart sa loob ng Toy Kingdom. Daddy I can get this robot. Turo ni Brody sa robot na nakalagay sa mas mataas na shelf. Of course Brody. Inabot ni Franco ang robot na sinasabi ng anak niya, at nilagay iyon sa cart. Halos lahat ata ng uri ng laruan na panlalaki ay kinukuha ni Brody, habang si Franco naman ay nakangiti lang the whole time. He looked so genuinely happy. Inabot kami ng halos kalahating oras kakalibot lang sa loob ng Toy Kingdom, at sa wakas ay natapos na rin si Brody kakapili ng laruan niya. Is that all you want Brody? Tanong ni Franco. Jusko. Gusto niya pa yang dagdagan. Puno ang cart na dala namin ni Franco, dahil sa mga piniling laruan ni Brody. Yes daddy may mga toys pa kasi ako sa bahay ni mommy kaya yan na lang po, sagot ng bata. Pumunta na kami sa cashier at yung cashier naman ay napakalagkit kong tumingin kay Franco. I don't know pero bigla uminit ang ulo ko. Babe saan tayo pupunta after this? Tanong ko kay Franco at nilagay naman ang kamay ko sa braso niya. Naramdaman ko ang pagkagulat niya. I don't know babe where should we go? Tanong niya. Should I ask our son? Tanong ko sa kanya, okay, sagot niya na parang naguguluhan pa. Baby saan mo gusto pumunta after this? Malambing na tanong ko kay Brody. Can we go to the arcade mommy? Nakangiting sagot ni Brody. Sure baby pupunta tayo dun after this, sagot ko sa kanya. Tumingin naman ako sa cashier, at kita ko ang pagkapahiya niya. Buti nga sa kanya, di niya ba kita na may anak na yung customer nila, tapos ganun pa siya tumingin. Di na lang kasi magtrabaho ng maayos. Paglabas namin sa Toy Kingdom, ay inis na tinanggal ko na ang kamay ko sa braso ni Franco. Bakit mo inalis? Tanong niya sa akin. Hindi niya maabot ang kamay ko, dahil madami siyang dala na plastic bag na may lamang pinamili namin sa Toy Kingdom. What was that? Dugtong pa nito. Ang alin? Maang-maangan kong tanong. Yung kanina sa loob ng Toy Kingdom. Why are you acting like that all of a sudden? Tanong nito. Nakakainis naman kasi yung cashier napakalagkit tumingin sa'yo. Ano ba sa tingin niya yang mukha mo? Barcode. Di na lang kasi magtrabaho ng maayos kita niya namang may anak ka na, tapos ganun pa siya makatingin akala mo naman maganda. Oo maganda siya, pero mas maganda pa rin ako kesa sa kanya. Sermon ko sa kanya. Why are you mad? Kasalanan ko ba yun? Tanong nito. Nag-enjoy ka lang ata Singhal ko sa kanya. Daddy mommy is mad lagot ka po. Napatingin kami kay Brody na kanina pa pala nakikinig sa amin. Is she mad because we bought a lot of toys? Tanong ng bata. No baby, mommy is just jealous, because there's another girl who likes daddy, sagot niya sa anak niya. Aba, ang kapal ng mukha, ako magseselos. Selos your face.
Kinurot ko naman siya ng mahina. Aray, what are you doing? Osel niya habang iniiwas ang braso sa akin. At kailan pa ako nagselos ha? Masungit na sabi ko sa kanya. About 5 minutes ago. Tiningnan ko siya ng masama dahil sa sinabi niyang yun. Why won't you admit it? Your face says it all. Tumatawang sagot niya sa akin. Inirapan ko na lang siya at hinawakan si Brody. Punta muna tayo sa parking lot. Ilalagay ko muna tong pinamili natin, dahil masyadong mabigat, osel niya at hindi ako sumagot sa kanya. Mommy, I'm tired, pwede mo ba ako kargahin? Tanong sa akin ni Brody habang naglalakad kami. Sure baby, halika na. Kinarga ko na si Brody at nagpatuloy sa paglalakad. Baka mabigatan ka sa kanya, osel ng tatay niya. Hindi ko siya kinibo at nagpatuloy lang sa paglalakad papuntang parking lot. Oh come on babe, nagseselos ka pa din ba? Hindi naman ako aware na tinitingnan niya ako ng ganun eh. Actually tama naman siya eh. Ang cashier lang naman ang tumitingin sa kanya, but I don't know why I'm acting like this. Baka pagod lang ako, sagot ko sa kanya. Should we go home? Tanong nito sa akin. Mamaya na laro muna tayo sa arcade, gusto ni Brody eh. Tumango lang siya at dumiretso na kami sa parking. Nilagay lang namin dun yung mga pinamili niya, at bumalik na rin sa loob ng mall. Come on mommy, I wanna ride that. Masayang masaya si Brody pagdating namin doon. Plano niya atang sakyan lahat ng ride sa arcade. Yun bang hinuhulugan ng token? You wanna play too? Napansin ata ni Franco na panay ang tingin ko sa paligid, kaya din ako nahiya at tumango agad. You know what Amara, sometimes you really act your age, but sometimes you act like a 5-year-old kid. Osel nito sa akin, kaya naman sinaman ko siya ng tingin. Tumawa naman siya at inabutan ako ng 1,000 pesos. Anong gagawin ko dyan? Tanong ko sa kanya. Use it to buy tokens. Pambawi ko dahil nagseselos yung girlfriend ko, sagot niya na nakangiti. Is this what they call butterflies in your stomach? Because I'm feeling it right now. Kinuha ko na agad ang pera at tumakbo dun sa machine na bilihan ng token. Una akong tumakbo sa crane machine. Unang hulog ko pa lang ng token, ay may nakuha na ako agad. Hindi naman sa pagmamayabang, pero magaling talaga ako maglaro nito, dahil high school pa lang ako ay mahilig na ako maglaro, dahil mahilig ako sa stuffed toys. Nakakasampung stuffed toys na ako, at pansin kong dahan-daang nang nagkumpulan yung mga tao sa paligid ko. Grabe ang galing ni ate. Oo nga akala ko dahil lang yung crane machine pero totoo pala. Diyan nauubos lagi yung token ko bakit ang galing niya? Ilan lang yan sa mga papuring narinig ko, kaya naman napangiti ako. Maghuhulog na sana ako ng isa pang token, nang biglang may lumapit na lalaki sa akin. Hi miss, pwedeng maglaro? Osel nito. Napatingin naman ako sa paligid, at kita kong madami pa namang ibang crane machine dito sa loob ng arcade. Madami pa namang ibang crane machines pero sige ako na lang yung lilipat. Isa-isa kong kinuha yung mga stuffed toys na napanalunan ko, pero pinigilan ako nung lalaki. No, hindi ganon yung ibig kong sabihin. I want to make a deal with you, osel nito. Sino ba siya, bakit parang ang feeling close niya naman ata? Ano yun? Tanong ko. I'm not really good with this game, pero kapag may nakuha akong isang stuffed toy, can you go on a date with me? OMG, may mas kakapal pa pala sa mukha ni Franco. At bakit naman ako papayag? Mommy, naputol ang sasabihin ko nang tawagin ako ni Brody. Who says you can go on a date with my wife? Sunod naman akong napatingin kay Franco, na nanlilisik ang mga mata, habang nakatingin sa lalaking lumapit sa akin. Nagbulong-bulungan naman ang ibang taong nanunood sa amin. Sorry bro, akala ko kasi single siya Nahihiyang sagot nung lalaki. Kitang-kita ang pamumutla at takot sa mukha nung lalaki nung makalapit na si Franco. Well now you know na may asawa na siya. His voice was cold and it seems like a threat. Napalunok naman ang lalaki, at dahan-daang umatras at umalis. Come on babe, let's go home. Isa-isa ko namang kinuha ang stuffed toys na nakuha ko, at sumunod sa kanya. Kinarga niya si Brody at naglakad ng mabilis. Teka, ang bilis mo naman maglakad Reklamo ko sa kanya pero hindi niya ako pinansin. Babe, I said wait for me.
Osel ko. And that's it, tumigil nga siya. Alam ko na pala anong gagawin ko sa susunod, yun lang naman pala ang weakness niya eh. Marupok. Pansin kong naglalakad na kami papuntang parking lot. Baka seryoso siya sa sinabi niyang uuwi na kami. Hindi na lang ako nagreklamo, baka magalit na naman siya. Pagkasakay namin sa sasakyan niya ay dun pa lang ako nagsalita. Babe, are you mad? Tanong ko sa kanya. Yes, I'm mad but I can't stay mad when you're calling me that. Sagot niya at bakas ang frustration sa boses niya. Okay lang yan, quits na tayo, nagselos din naman ako kanina eh, sagot ko. Natigilan ako sa sinabi kong yun. Did I just said na nagseselos ako? Pagtingin ko sa kanya ay nakangiting aso na siya, hanep talaga, hindi na ko galit kasi inamin mo na. Inirapan ko lang siya nung sinabi niya iyon. Mommy, you got a lot of toys. Bulalas ni Brody na nakaupo sa backseat. Yes baby, mommy will give this to you, sagot ko sa kanya. Really mommy, lahat yan? Masayang tanong nito. Yes mommy, got this for you. Nakangiti akong tiningnan siya sa likod, at isa-isang binigay sa kanya ang nakuha ko kanina. I didn't know na magaling ka pala maglaro sa crane machine, osel ni Franco habang nagmamaneho. Well, kung si Denver ay inuubos ang pera niya kaka-computer, ako naman inuubos ko ang baon ko kakalaro ng crane machine nung high school, kwento ko sa kanya. Nagkwentuhan lang kami hanggang sa makabalik na kami dun sa beach house. Paggabi na rin kasi nung makabalik na kami dahil masyadong mahaba ang traffic. Ako na ang magluluto, sabi ko sa kanya. Are you sure? Tanong nito. Oo, makipaglaro ka na lang muna kay Brody, habang nagluluto ako. I know you want to spend a lot of time with your son. Nakangiting sabi ko sa kanya. Thank you so much, Amara, for being here. Ngumiti lang ako at nagpaalam na magluluto na. Nagluto lang ako ng pasta at chicken, dahil yun lang ang madaling lutuin, alam ko kasi kanina pa nagugutom yung dalawa. Masaya kaming kumain at pagkatapos nun ay nakatulog na si Brody. Pumunta muna ako sa balcony at nakita ko na naman si Franco. Hindi ka pa ba matutulog? Tanong ko sa kanya. Mamaya na siguro. Dito ka sa tabi ko, upo ka, aya niya. Umupo naman ako sa tabi niya. At tumingala na naman sa mga bituin sa langit. I'm so happy right now. Napatingin ako kay Franco nang sabihin niya yun. Bakas naman talaga ang kasiyahan sa mukha niya. I know. I'm happy for you, I said sincerely. Masyado akong nabisi sa negosyo. Ni hindi ko man lang napansin ang paglaki ng anak ko. Hindi ko rin kasi masyadong nasaksihan ang paglaki niya eh, maybe because his mom and I are not on good terms, kwento niya. Naalala ko naman na hindi niya nga pala iyon kwento sa akin. Hindi ko kilala yung nanay ni Brody, would you mind if I ask? Nahihiyang tanong ko sa kanya. Si Agatha ang mommy ni Brody. She was my ex-fiancé before. Matagal na kaming magkakilala, dahil magkaibigan ang pamilya namin at napagkasundo kaming ikasal, kwento niya. Bakit kayo naghiwalay? Tanong ko sa kanya. Because she cheated. Sa tagal namin nagkakilala ni Agatha, ay nagkaroon na rin ako ng feeling sa kanya pero dati lang yun, and then she cheated. Nasaktan yung ego ko kaya nagalit ako sa kanya. She flew to France and after 2 years bumalik siya dito telling me that I have a son, dugtong niya. Nagulat ako sa sinabi niyang yun. Ganon katagal tinago ng ex niya si Brody. Of course at first hindi ako naniwala. She came here to get me back, pero wala na akong nararamdaman. Pero hindi naman malabong maging anak ko si Brody, dahil may nangyayari naman sa amin ni Agatha dati, and I really love my son so much. Rinig ko ang pagbuntong hininga niya. Mabuti na lang at mature si Brody, no? Sa murang edad niya kaya niya nang intindihin yung setup ng pamilya niyo, sabi ko. Oo, pero galit pa din ako dun kay Agatha, dahil sa sinumbong ni Brody kanina. How can she treat our son like that? Galit na osel nito. Huwag ka na magalit. Pag-usapan nyo na lang yan kung magkikita kayo ulit, sabi ko. I don't want to see her face again. Not even once. Alam mo ba kanina sa Jollibee nag-usap kami ni Brody. Tinanong ko siya kung malungkot ba siya sa mga nangyayari, sabi niya hindi daw. He said that broken family doesn't always have to stay broken. He is so innocent. Naawa ako sa anak mo, sabi ko. Yeah, I know. That's why I'm starting to settle down, Amara.
Masaya ako dahil tanggap mo si Brody, Osel nito. Oo naman, sino namang makakatiis sa cuteness ng batang yun. Nakangiting sagot ko pa. I know you will be a good mother to him. Napakurap-kurap ako sa sinabi niyang yun. Mommy, Daddy, sabay kaming napatingin kay Brody na humihikab pa habang kinukusot ang mata niya. Oh, bakit ka gumising, baby? Tanong ko sa kanya. I can't sleep properly po kapag walang katabi. I'm scared there might be a monster under the bed, mahinang sabi nito. Okay, sige, tatabihan ka na ni Daddy, let's go. Tumayo naman agad si Franco at lumapit sa anak niya. Can we all sleep together? Like a happy family? Tanong nito. Sumikip naman ang dibdib ko sa sinabing yun ni Brody. Madami talagang kulang sa pagkatao niya. Madaming mga bagay ang gusto niyang gawin kasama ang mga magulang niya, pero hindi nila yun magawa sa kanya. Tiningnan naman ako ni Franco na para bang nakikiusap na pagbigyan ko ang hiling ng anak niya. Ngumiti naman ako kay Brody, bago sumagot. Of course baby, we can sleep together. Tara na, mommy and daddy will talk you to sleep. Buong puso kong sagot sa kanya.